verse 19 ay ganito po ang ating mababasa sa ating pong screen. Sabi po dito, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan, nalalamang nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan ito sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin matitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Tayo po yumuko at muli tayong may pasalamat at panalangin. Panginoong Diyos, muli po o Diyos na nagpapasalamat kami sa umagang ito. Salamat po sa kalayaan ng pagpupuri, sa kalayaang sumamba sa iyo o Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na amin pong pag-aaralan, Panginoon. At patuloy namin na inaanyayahan, patuloy na magministeryo sa aming mga buhay, Panginoon. Ang banal na Espiritu o Diyos, kailangan namin ang iyong empowerment, Panginoon, Lord. Panginoon, patuloy niyo po kaming palakasin, Panginoon, patuloy niyo po kaming linisin ng iyong mga salita, Panginoon, at pag-alabin at puspusin niyo po ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon o Diyos, Ama, at amin po, Diyos, na kiniklaim ang katagumpayan, Panginoon, sa umagang ito, o Diyos, Panginoon, at kiniklaim namin ang victory, O God, sa umagang ito. Purihin kayo, Ama. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga pong muli sa bawat isa pong anak ng Diyos na nandirito at nagtagumpay. Amen po. Tayo po ay nagtagumpay sapagkat isang linggo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung ikapitong araw ay ialay po natin sa pagsamba at pagpupuri sa Kanya. At nasunod po natin iyon. Kaya nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, sa kanyang kabutihan. Ang ating pong topic sa umagang ito ay ang pag-ibig na isinasagawa. Ano po? Pag sinabi po nating pag-ibig, palagi pong iyan ang napakagandang pag-uusapan po natin. Wala sigurong tao na magtatanggi o magsasabi na ayaw niya ng pag-ibig. Ano po? Subalit, tingnan po natin ano ba yung pag-ibig na isinasagawa. Mayroon po tayong mga bagay na pag-aaralan. Una po, ang sabi dito, sa verse 13 at verse 16, ito ay handang umibig. Ano po? Bakit po ba sinabing handa ang Kristiyano na umibig? Pag sinabi po natin na pagbibigay ng pag-ibig o pag-i-express ng love, kapag ka ikaw ay isang Kristiyano, automatic, ikaw ay nakapagbibigay, nakapag-share ng pag-ibig. Amen po ba? Sabi po dito, ang mga Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano ang tinutukoy sa mga talata, mga kapatid ko. Ano po? Kasi dito sa verse 13, sabi dito, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. So sino po yung sinasabi ditong mga kapatid? It refers to the Christian. Ano po? Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, kung bakit napupuot ang sanlibutan sa atin, mga taong wala bang pagkakakilala sa Panginoon sapagkat markado ka na ng dyablo. Markado ka na ni Satanas na ikaw ay anak ng Diyos. Tinupos ka ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang tingin sa iyo, ikaw ay nagtagumpay na. Amen? Hello? Yun po tayo kasi. Kapag ikaw ay isang anak ng Diyos, pinagtagumpay ka na ng Panginoong Hesus. Unang-una sa kasalanan. Kaya nga po, we are more than conquerors. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod ay hindi nakabase sa ating tinatangkilik, sa ating estado ng ating buhay, nakabase tayo because dun sa ginawa ni Jesus Christ on the cross of the Calvary, yung victory na ibinigay sa atin. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, nagtagumpay ka at nakasumpong ka ng kaligtasan. Ito ang pinakamahalaga na dapat po na maintindihan ng isang tao. Yung kaligtasan, ito yung pinaka-the best na regalo ng Panginoong Hesus sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ng bawat isa sa atin.
na nangangailangan ng kaligtasan at wala pa sa piling at wala pa sa kawan ng Diyos na hinahanap ito ng Panginoon na dapat nating trabahunin. Amen po ba? Hello? Sabi dito, ang mga tunay na Kristiyano ay kinapuputan ng mga makamundo sapagkat mayroong nangyayaring digmang espiritual, si Satanas ang ating kalaban. Hello? Si Satanas ay nag-aanyong, hindi po siya makikita natin na palaging distraction ang binibigay sa atin. Kung hindi minsan, akala mo may magandang bagay, pero sa kaduluduluhan nito, isang patibong. Amen? Isang patibong na kung saan nahuhulog na pala tayo sa kasalanan. Na nag-i-enjoy tayo sa kasalanan, pero hindi natin alam na yung kasalanan na yun ang nagpapahiwalay sa atin sa ating Panginoon at hindi na natin nakikita kung gaano na tayo dinadaya ng kaaway. Remember, si Satanas ay mandaraya. Siyang nagko-condemn ng mga Kristiyano, ng bawat tao. Ang kanyang plano is to kill, pumatay, magwasak at magsira. Ito ang kanyang masterpiece. Sisirain niyang buhay ng isang tao. Wawasakin niyang pamilya. At papatayin niya ang nais, yung kaluluwa. Amen? Kaya nga po ang sabi, ang impyerno ay hindi ito design talaga para sa tao. Itinisign ang impyerno para kay Satanas. Pero anong ginagawa ni Satanas? Nagre-recruit siya ng mga tao. Kasi bulag spiritually. Sabi dito, ang mundo ay kinapuputan sapagkat mayroong digmaang spiritual. They were spiritually blind and spiritually dead sila. That's why hindi natin maintindihan yung mga hindi Kristiyano, wala pa sa Panginoon, kung bakit ang kanilang pag-iisip, the way na nagtiting sila, the way ang kanilang motibo sa kanilang buhay, ay wala talaga sa pagharap o paghanap sa Panginoon. Kasi we are Christians, are called para intindihin ang mga hindi Kristiyanong ito. Remember, sabi ng Lord, ang sabi promise ng Word of God, tayo ang tail. Ay, tayo ang head. We are not the tail. Ikaw ang ulo at hindi ikaw ang buntot. So, yung tanggapin mo yung pangako ng Diyos, yung promise ng Lord sa buhay mo, that you are called by God para pumunta doon sa promised land. Ibig sabihin, may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin para makarating tayo doon sa pangako ng Diyos, doon sa promised land na ibinibigay sa atin ng Lord. Pero kung ang buhay natin ay sa pagsuway sa Panginoon, wala po iyon. Pagpapalo ang ibibigay sa atin ng Lord. Pero hindi po ganun eh. Mahal tayo ng Diyos eh. Amen? Kaya tayo itinutuwid ng Diyos sapagkat mahal niya tayo at ayaw niya tayong mapahamak. Amen? Wala pong taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, ako'y banal kaysa sa iyo. No. Magiging katulad tayo ng mga scribe at mga pariseyo na ang tingin sa kanilang mga sarili ay banal. Amen? Dinaraya natin ang Panginoon sa ating pagpupuri at pagsamba. Na nakikitang-pakitang tao lamang yung ating pagpupuri at pagsamba, pero ang Diyos ang nakakaalam at nakakakita ng ating puso. Hello? Hello? Hi? Si Lord ang nakakaalam ng mga pinagagawa natin sa buhay. Pwede nating pagtaguan yung ating mahal sa buhay, yung ating kapatid, si Pastor, pero si Kristo ang Panginoon, alam niya. Maging yung pinakaliit-liitan natin at pinakasulok nating sikreto, alam ni Jesus. Kasi alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Amen? At kapag alam mong ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Hello? Ang future mo ay na kay Jesus. Amen? Hello? Tumaas man ang bilihin, magkaroon man ng unemployment, hindi ka natatakot sapagkat ang iyong pananampalataya ay nasa Panginoon. Hello? Nakatayo ka because of the grace of God.
Maraming bumabagsak sa iyo, pero nananatili kang nakatayo. Marami ka nang nagawang kasalanan sa Diyos, pero bakit pinatatawad ka ni Jesus? Nagpakalayo-layo ka, pero bakit muli kang tinatanggap ng Panginoon sa kanyang kawan? Kasi mahal ka ni Kristo. Yun, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kasi ito po yung panahon na kung saan yung paglilingkod po natin, mga kapatid, ay ligligan na. Because we are in the last days. Nasa huling mga araw na po tayo. At ang lahat ng plano ng dyablo ng kaaway ay nandyan para ibagsak ang mga tao. Kung kayo po ay magiging aware sa mga nangyayari sa ating sa balita natin abroad sa Israel, napakarami na pong kaguluhan. At sabi doon, itatayong muli yung third temple ng Panginoon. Napakaraming propesiya na. Kailangan mo na lamang na magtiwala sa Panginoon. Pangatlo, ang tatak o sagisag na isang tunay na Kristiyano, iniiwan na ang kamatayan at pumunta na sa buhay. Sa verse 14, dahil ang buhay ni Kristo ay nasa atin, iibigin natin ang ating mga kapatid. Sa verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Hello? Bible po ang nagsabi nito na kapag ka ang iyong kapwa ay hindi mo iniibig, nandoon ka pa rin sa kamatayan, hindi pa rin ikaw, hindi pa rin nakikita sa iyo yung buhay na nasa Panginoon. Kasi sinabi ng salita ng Diyos, kapag ka naman sumampalataya ka sa Panginoon, kaya mong umibig at mahalin ang iyong kapwa. Sa verse 15, basahin po natin, napakasakit, napakahirap, ano? Pero ito yung katotohanan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Hindi po ako nagsabi nito, kundi ang banal na kasulatan. Sabi nito, killer tayo kapag tayo napupuot sa ating kapatid. Hello? At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Grabe ano? Grabing standard ano ng Panginoon na kapag ka may puot ka sa isang tao, ang sabi sa iyo ng banal na kasulatan, mamamatay tao. Napakarami na. Amen? So ibig sabihin, the more na inaalagaan natin yung puot sa ating puso, the more na hindi tayo nakakalaya. Hilingin natin sa Diyos na tayo'y palayain ng Panginoon sa puot, sa galit, sa hinanakit, sa sama ng loob. Lord, kayo lamang po ang kayang magpalaya nito sa akin. Hindi ko ito kayang gawin. Amen po ba? Naniniwala ba kayo? Hello? Only God makakapag palaya sa atin. Amen? Siya makakapag-deliverance po sa atin. Ano pa po? Next slide pa po. Ang pag-ibig sa mga kapatid ay isang tanda ng buhay espiritual. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. So palagi, dito sa ating teksto, sa ating teksto na ating binasa, yung salitang pag-ibig ay patuloy na inulit-ulit dito sa talatang ito. Ibig sabihin, kapag ka may mga talata o may mga salita dito na patuloy na inuulit-ulit, keyword ito na dapat nating tandaan. Ang sabi dito yung pag-ibig sa ating mga kapatid. Ano po? Alam niyo po, sabi ng unang Korinto chapter 13, di ba? Ano yung sinabi ng 1 Corinthians? Sabi ni Apostol Pablo, no? Makapagsalita man daw tayo ng wika ng tao o ng anghel, magkaroon man tayo ng kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, magkaroon man tayo ng pananampalataya na kaya nating mapalipat ang bundok, maging ialay man natin ang ating sarili para sunugin, o ibigay man natin ang ating ari-arian, kung wala tayong pag-ibig, walang kabuluhan. Hello? Paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos kung ang iyong kapwa, ang iyong kapatid ay hindi mo kayang ibigin? Amen po ba? Yun lamang naman kasi ang problema ng tao eh. Kaya hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakasundo kasi kulang sa pag-ibig.
kulang sa pag-uunawaan. Dapat hindi po ito mangyari sa atin. Lalong-lalo na po tayo mga Kristiyano na. Maintindihan natin yung mga hindi pa Kristiyano. Pero kung mismo tayo mga Kristiyano na ay naaalipin pa rin ng ganitong kahinaan, hingi po natin ito at ipagsisi natin ito sa Panginoon. Ang hindi pagmamahal sa mga kapatid ay isang tanda. Ano po? Na wala pa tayo sa Panginoon. Ang mga taong hindi nagmamahal sa kanilang mga kapatid, hindi tunay nakaranas ng buhay espiritual. Ito pala yung tinginan ng Diyos. Ito pala yung standard ng Lord. Na kung paano yung level ng pagmamahal mo sa iyong kapwa, doon mo mas lalong makikilala ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na nananalangin ka, nagpe-pray ka, umaattend ka sa church, faithful ka sa pagbibigay sa Panginoon, nagiging loyal ka sa Panginoon, pero yung iyong kapwa, nakakalimutan mo. Hindi po iyon. Next slide, sabi dito, sa psychology, sabi po dito, ano sabi na ang bata na hindi nakadama ng pag-ibig o wala o kulang o nakaramdam ng pag-ibig ay walang kakayahan o kulang ang madama ang pag-ibig. Alam niyo po kung bakit kung magkaminsan sa ating society, sa ating bansa, sa ating pamayanan, yung mga tao, yung mga bata, na napabayaan ng kanilang mga magulang at hindi nakaranas ng pag-ibig, yun mismo ang nagiging sakit ng lipunan. Hello? Kasi pinag-aralan ito ng mga psychology. So, ibig sabihin, sa pamilya pa lamang dapat ipakita ng mga magulang ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Kasi ito yung kanilang gagayahin pag nagkaroon sila ng pamilya. Or kung hindi ka man nakaranas doon dahil hindi mananampalataya ang iyong mga magulang, pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo at yung pag-ibig ni Kristo ay nasa iyong puso na, kaya mo nang umibig. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, ibigin mo ang iyong kaaway. Pag binato ka, ano sabi? Batuhin mo din ng tinapay o ng garapon na masakit po yun. Pero yun kasi ang standard ng mundo eh. Pag ikaw ay sinaktan, sasaktan mo rin, gaganti ka rin. Pero ang standard ni Jesus, hindi po ganoon. Kaya nga, sabi ng Lord, pag sinampal ka sa kabila, bigay mo pa yung kabila eh. Amen? Grabe ano? Si Jesus lamang po ang kayang gumawa nito. Nakakapagpatawad tayo dahil kay Jesus na siyang unang nagpatawad sa atin.